day mga kababayan, for today's video, I am going to share our DIY Hong Kong Disneyland family trip with our 1-year-old baby. What are the preparation that we made prior to our departure or visit to Hong Kong? So, bakit Hong Kong ang pinili namin? Hong Kong kasi Hong Kong is a non-visa country. So, hindi compared sa ibang bansa na needed ang visa, hindi masyadong mahirap pumasok. Pangalawa, 2 hours flight lang siya from the Philippines. So, medyo malapit. And then, same weather. And then, same time zone. So, ang unang ginawa namin, we come up with an itinerary. So, dapat, alam na natin yung dates, inclusive dates ng ating stay sa Hong Kong. Pangalawa, yung places that we are going to visit. And then the activities that we are going to do para may i-align natin dun sa budget natin. Kasi sa amin, limited yung budget namin. So, kailangan naming planuhin ng mabuti para wala kaming extra expense. Second is the plane tickets. Since alam na namin yung aming date of visit sa Hong Kong, we book ahead 3 months before para mas mura. Ganun din ang gawin nyo. Kasi mas closer sa flight, mas mahal na yung ticket. And then, kumuha kami ng seat selector para maka-choose kami ng seat na malapit sa harap, kung sa malapit sa business class and then sa lavatory. Since sa flight, kung need ni baby na mag-change diaper, kung magpupo siya, malapit lang din kami doon. And then kapag lalabas na, kami yung pinakaunang lalabas. Number 2 is we put insurance on our tickets. Although mas mahal siya ng konti, kung may insurance yung ticket nyo, kung hindi man matuloy yung flight nyo that day, you can refund or rebook your tickets. Ngayon, kapag walang insurance yun, although mas mura siya, kapag hindi natuloy yung inyong flight, dun sa date ng flight ninyo mismo, hindi na yun i-refund or i-rebook ng airline companies. So, mas maganda may insurance. Number 3 is your accommodation. So, your accommodation, you have to consider yung mga places na pupuntahan nyo. And then, the activities that you will do. And of course, syempre kasama yung anak nyo, i-consider nyo rin yon. So, nag-book kami considering yung mga places and activities that we will do kapag nandun na kami sa Hong Kong. So, dahil gusto naming malapit sa Avenues of the Star, gusto naming mapanood yung Symphony of Lights, gusto naming mag-shop sa Mong Kok Station, gusto naming malapit sa train station para malapit lang pag maglalakad kami, malapit sa bus station, malapit din sa Chungking Mansion. We book a reservation or an accommodation dun sa Regal Kowloon Hotel. Kasi yung mga pupuntahan namin, malapit lang doon. And then, yung Regal Kowloon kasi, nung tinitignan namin sa mapa, may park na siya na malapit na rin siya sa shore na pwede kang maglakad-lakad. So, if you're going to book your accommodation, you have to consider that. And you have to book ahead para makapili pa kayo ng rooms. Sa amin, kailangan namin ng family rooms. So, nag-book talaga kami ng malayo pa para comfortable yung anak namin. And then, yung mga yon, you can do your bookings through Airbnb, Agoda, Booking.com or mismong sa site ng hotel na yon dito sa Regal Kowloon. Number 4 is your Klook booking. Klook booking. Since Disneyland, syempre Hong Kong ka na pupunta, you will not miss Disneyland. Diba? Unang-una, syempre kasama namin yung anak namin. And then, together with it is Ocean Park. Yung mga two of the places na i-visit namin doon. So, nag-book na kami sa Klook ng Disneyland ticket. Kasi, mas mura sa Klook kaysa sa mismong Disneyland. Pwede ka namang mag-book doon. Pero, syempre, mas mura sa Klook. And then, we also book dinner, lunch vouchers. Yung 3-in-1 na voucher, good for 3 person. Kasi again, kapag doon kayo bumili sa may Disneyland Resort, mahal na ang bilihin doon. So kami, doon sa meal voucher namin, nakatipid kami ng around 1,200
pesos plus free ice cream. So malaking bagay na yon. Or free popcorn, depende sa inyo. And then, nag-book din kami sa Klook ng Ocean Park tickets. And then, nag-book din kami ng separate meal vouchers. Yung lunch. Again, uulitin ko kasi pag doon kayo bumili, mas mahal na doon. And then, we book also our octopus card sa Klook. Yung octopus card kasi yun yung pinakagamit na gamit ninyo na card kapag nasa Hong Kong kayo. Pwede nyo siyang pambayad sa train station, pambili sa mga malls, pambili sa 7-Eleven. Gamit na gamit siya. Para siyang beep na may wallet. The entirety of your stay, gamit na gamit ang octopus card. And then, nag-book na rin kami ng one-way airport express. Kasi paglapag natin sa airport, there are two ways to travel papunta sa destination natin. Number one is yung airport express, which will take you 28 minutes or less. Sa amin, sa Tsim Sha Tsui kami, 28 minutes ang airport express. Samantalang, meron din namang isang option yung bus. Yung bus naman, it will take you more than an hour, or the cheaper siya compared sa airport express. So kami, kailangan namin kasi si baby. So nag-airport express kami, nag-book kami via Klook para makapagpabilis and then makapagpahinga na din kami kaagad, makapag-settle kami sa accommodation namin. So guys, yun yung mga preparation na ginawa namin prior to our visit sa Hong Kong Disneyland with our 1-year-old baby. First time din namin na mag-visit sa Hong Kong. So ang ginawa namin, nag-research din kami, nanood din kami ng vlogs para alam namin yung gagawin namin later on kapag lumapag na kami sa Hong Kong. So kung nagustuhan nyo yung video to and you have questions about it, pwede kayong mag-comment down below. And if makatulong, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. See you on the next part of this vlog. Thank you.